Magandang araw. Ito na po ang karugtong ng kwento natin kagabi. Pagkatapos ng nangyari sa La Union, mabilis akong umuwi sa amin dahil ayokong mapanagot sa pagkakapatay ko sa 3 tao. Oh, Aristotel, bakit parang takot na takot ka? May humahabol ba sa'yo? Wala. Tay, sarado mo yung mga pinto. Bakit? Basta! Agad naman isinarado ni Itay ang mga pintuan. Ano bang problema mo, ha? Tay, hindi ba't pinuntahan ko yung bahay nila Tio Lando sa La Union? Doon sa address na binigay mo. O tapos? Tay, nakapatay ako ng 3 tao sa pamamagitan ng suntok. Ano? Kasalanan mo ito eh. Bakit mo ako pinasok sa gantong buhay? Tsaka isa pa. Di ba Itay, pumunta rito si Tio Lando? Nag-perform pa nga siya sa harap ng maraming tao. Oh, bakit? Pagpunta ko sa kanila, ang nakausap ko yung biyanan niyang babaeng matanda. Matagal na palang patay si Tio Lando. Sino yung nakaharap natin dito? Ha? Anong yun ang totoo, Itay? Hindi. Paano nangyari yon? Kaya nga. Habang nag-uusap kaming magtatay, tila ba nakalimutan ko na si Grace. Pero dumating ang kuya niya. Galit na galit ito sa akin, Commander. Sinipa nito yung pintuan ng bahay. Kasabay noon ng pagtutok sa akin ng 45 pistol. Teka, Rio! Ano bang problema mo, ha? Problema? Yang anak mo may problema. Halika rito, Aristotel. Teka lang, Rio. Bakit ba? Bakit? Alam mo ba nangyari sa kapatid ko, ha? Teka, ano bang kinalaman ng anak ko dyan sa kapatid mo? Hoy, tanda. Itong anak mo, ginalaw yung kapatid ko. Ayun, masira-sira na ngayon yung ulo. Ano? Masaya ka na? Nakakuha mo na yung gusto mo sa kapatid ko? Teka, sandali lang, Rio. Nasaan ba si Grace? Andun sa bahay. Sumama ako kay Rio para puntahan si Grace. Pagtingin ko doon, para bang ibang babae ang nadatnang ko. Gulo-gulo kasi yung buhok, tapos yung damit niya'y warak-warak. Grace, heto na yung magaling na lalaking bumuntis sa'yo. Grace, ano ba nangyari sa'yo? Tumingin siya sa akin, Commander. Nakita kong yung ilalim ng mga mata niya ay napakaitim. Laking gulat ko nang bigla itong sumigaw. Tapos nagkulubong. Sigaw siya ng sigaw at sinasabing isang nakakatakot na tao raw ang nasa harapan niya. Bagamat ako lang naman ang nasa harapan niya. Tapos yung kuya niya ay nakaupo sa bandang kaliwa. Grace, ano bang nangyayari sa'yo? Lumayo ka sa akin! Halimaw ka! Ano? Rio, paano ba to? Napagdesisyonan namin ni Rio na dalhin sa ospital si Grace. Pagdating doon ayon sa mga doktor, nagkaroon daw siya ng karamdaman. Ito yung karamdaman na katulad sa mga taong nakakakita daw ng kung ano-ano. Siguro magiging maayos din si Grace, no? Sana nga, kasi kapag hindi siya nagbalik sa dati, lagot ka sa akin, Rio. Ano ka ba? Nandito naman ako para panagutan siya. Kapag naging okay yung kapatid ko, at nalaman ko sa kanyang pinagsamantalahan mo siya, hindi ako mangingilag na kasuhan ka. Ipakukulong kita, Aristotel. Wag naman. Paninindigan ko naman siya. Makalipas pa ang 1 linggo, nabalitaan ko na lang na si Grace ay umuwi daw sa probinsya nila sa Capiz.
Ayos. Wala na akong problema. Paanong walang problema? Kung ipakulam ka ron ng taong yon. Ipakulam? Oo. Paano ipakulam? Diyan sa lugar na yan maraming mangkukulam. Marami ding aswang. Tay, ba't ako matatakot sa kanila? Merong ngipin ng kalabaw. Tapos may bumubulong sa'yo. Yung ipinasa sa'yo ng tiyo mong magjikero na si Lando. Ano pa ba? Malakas ang depensa ko, Itay. Kung ako sa'yo, sundan mo doon si Grace. Pero bago yon, kailangan mo munang mag-ipon. Mag-ipon ka. Gamitin mo ang pagiging magikero mo. Kapag nakaipon ka na ng sapat na pera, sundan mo siya sa kapis. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige. Sa totoo lang, Commander, wala pa akong kaalam-alam sa usaping magic. Pero napakatapang ng hiya ko. Kasi nung minsang nagkaroon ng kapistahan sa kabilang baryo, nagpunta ako doon at pinanood ko yung magikero. Sa isip-isip ko kaya kong gawin yon. Bukod kasi sa bilis ng kamay, alam ko sa sarili ko na merong gumagabay. Pagkatapos nun, kinausap ko yung magikero kung paano ba ako masasama sa grupo nila nang makapag-perform din sa harapan ng madaming tao. Mabuti na lang mabait ang lalaking may edad. Sabi niya sa akin sa susunod daw na buwan, sa kabilang probinsya malapit lang din sa amin, ay muli silang magtatanghal. Malaki daw ang ibabayad sa kanila. Pumayag naman ako, Commander, at aantayin ko yung araw na pupuntahan nila ako sa bahay. O di napaganda pa. Kailangan mag-practice ka na. Hindi na ho, Itay. Bakit? Napag-isip-isip ko. Hihiling na lang ako dun sa bumubulong sa ulo ko. Sigurado naman akong hindi ako mapapahiya sa kanya. Talagang hindi. O di ba? O bakit ka tumatawa? Nagsalita siya. Di nyo ba nadinig? Sino? Wala. Habang pinaghahandaan ko, Commander, ang pagpe-perform sa susunod na buwan, lumalabas ako sa bahay kahit na gabi. Nagpupunta ako sa kagubatan. Ang nagiging sadya ko sa kagubatan, maghanap ng makakausap na elemento. Gusto ko sanang magtanong pa sa kanila pagdating sa kaalaman. Dahil sa meron naman ako nakikita sa kadiliman, hindi pala lahat ay pwede mong maging kaibigan. Katulad na lang ng isang maliit na kung tawagin ay duwende. Napakasungit nito, Commander. Umalis ka rito! Ayaw namin sa katulad mo! Teka, sandali lang. Nagtatanong lang naman ako eh. Ang mga tanong mo ay purong pabor sa kasamaan. Lumayas ka dito kung ayaw mong palakihin ko yung ulo mo. Ano? Ako palalakihin mo ulo ko? Di subukan mo. Ano? Nadinig ko itong nagsalita nang hindi ko maintindihan. Habang yun ay nagsasalita, ayoko talagang umalis. Gusto ko nga siyang dakmain at ibato. Pero nadinig ko na naman sa aking ulo yung salitang, umalis ka na riyan. Dalian mo. Oo. Sige! Takbo! Mabilis akong nagtatakbo, Commander, hanggang sa ako'y nadapa at nagpagulong-gulong. Laking gulat ko nang ako'y masalpak sa napakaraming dumi ng kalabaw. Ano ba to? Hindi ko namalayan. Sa tabi ng dumi ng kalabaw, meron palang mga pira-pirasong karne. Ano to? Karne? May ulo pa nga ng kalabaw, tapos nagkalat din ng dugo.
Paglingon ko sa bandang kanan, nakakita ko ng isang lalaking pamilyar sa akin. Teka, Rio? Ikaw ba yan? Ako nga. Teka, magnanakaw ka ng kalabaw? Oo. Ito ang hanap buhay ko noon pa. Teka, baka ikaw ang pumatay sa kalabaw namin Alin? Yung pinamigay nyo sa baryo? Hindi. Bakit ko naman kakatayin yun? Teka, paano mo to ginawa? Bakit ko to ginawa? Paano? Ginawa ko to para makaipon. Para sa pagbubuntis ng kapatid ko. Ngayon, alam ko naman na hindi tayo magkabahagi. Kaya ngayon palang tatapusin na kita. Kinasahan niya ako ng baril, Commander. Nagmakaawa ako sa kanya na wag niya kong papatayin. Pero desidido si Rio. Pinutukan niya ako ng 4 na beses sa katawan at isa sa ulo. Ramdam ko, Commander, na tumama yon sa katawan ko. Tawa ng tawa si Rio pagkatapos nun. Hinatak niya ang aking mga paa. Tapos naghuhukay siya. Senyales na ililibing niya ako sa hinuhukay niya. Sapat na siguro lalim na to. Para hindi ka mangamoy. Akmang ilalaglag niya ako sa butas. Nang bigla akong tumayo at inasbarang ko si Rio. Hindi pa ako patay. Teka, paano? Anong klaseng tao ka? Hindi ka tao! Tao lang din ako. Pero ikaw, hindi ka na magiging tao ngayon. Gagawin kitang puno ng saging. Tama. Patayin mo na siya. Sinalaksak ko siya sa ngalangala, Commander. Sa pagkakabuwal ni Rio, dire-diretso itong nahulog sa butas na ginawa niya. Agad ko siyang tinabunan. Tapos noon tumalikod lang ako ng ilang segundo. Laking gulat ko, may nakatubo na roon. Na buhay na saging na halos mas malaki pa sa akin. Magaling! Nakakalima ka na! Bakit ba tuntua ka? Bakit ba tuntua ka kapag ka nakakapatayo ng tao? Yan ay alay mo sa akin. Kapalit ng lahat ng yan, ang ibibigay ko sa iyong kapangyarihan. Kapangyarihan? Oh, yayaman ka. Pangako. Umuwi ako sa amin, Commander, nang may talsik ng dugo sa katawan. Mabuti na lang dahil hindi ako nakita ni Itay. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dadating na yung araw ng pagpe-perform ko. Oh! Aristotel! May tao hinahanap ka. Sino daw? Hindi ko kilala. Magandang araw po, Kuya Aristotel. Magandang araw. Anong kailangan mo? Pinapunta po ako rito ng Magikero. Magpe-perform na raw po kayo bukas. Nasa labas po yung sasakyan. Gayak nyo na po lahat ng gamit nyo. Sige. Pagsakay ko sa sasakyan nila, laking gulat ng batang sumundo sa akin, Commander, dahil wala akong kahit na anumang gamit. Teka! Bakit? Paano ka magpe-perform? Nasaan na yung mga gamit mong may daya? Ano? May daya? Oo! Nako, hindi ka tatanggapin yan. Anong daya? Ano ka ba, kuya? Ang pagmamagic, lahat may daya. Nadadala lang sa gamit at sa pabilisan ng kamay. Ganun ba? Ano? Kunin mo na yung mga gamit mo. Sa totoo lang, wala naman akong kukunin, Commander. Pero pinakitahan ko yung bata. Alam mo, hindi ko kailangan mag-magic sa pamamagitan ng pandaraya. Nagpapatawa ka yata, kuya. Oo,
Gusto mo sample lang kita? Haba ng buhok mo. Bakit? Anong meron sa buhok ko? Sa pamamagitan ng paghiling ko sa nagsasalita sa aking isip, sinabi ko sa kanya na gawin niyang kulay itim na rosas ang bubunutin kong buhok ng bata. Oh, di ba? Teka, saan galing ang rosas na yan? Tumingin ka sa salamin. Pagtingin ng bata sa salamin, yung buhok niyang mahaba ay putol na. Anong ginawa mo sa buhok ko? Paano yan? Ginupitan kita. Ginawa ko pang rosas. Ganyan ako kagaling mag-magic. Hindi ko kailangan ng mga mandarayang gamit. Hindi ko kailangan makipagmabilisan ng kamay. Ano, sasama mo ko o hindi? Sige! Naisama niya ako, Commander, sa pinaka-hideout nila. At doon nakita ko kung ano-anong klaseng gamit pandaraya sa pagmamagic ang mga nakatayo doon. Meron pang malaking bakal na merong balot na kulay pulang tela at meron ding mahabang mesa. Ito ho ba yung ginagamit nyo sa pagmamagic? Oo, yan ang nagbibigay sa akin ng kayamanan. Teka, nasaan ang mga gamit mo? Wala ho. Hindi ko naman kailangan yun eh. Kaya ko mag-magic na walang pandaraya. Lahat makatotohanan. Ano? Iloloko mo ba ako? Gusto niyo ho ng sample? Sige. Tignan natin. Luminga-linga ako, Commander. Hanggang sa makita ko yung batang tinanggalan ko ng buhok. Halika rito. Ako ba? Teka, anong gagawin mo sa kanya? Manood ka na lang, Tataang. Kinuha ko rin yung kulay. Pulang telang nakasabit sa malaking puno. Anong gagawin mo dyan? Basta. Tinakloban ko yung bata, Commander. Walang ano-ano'y. Pagtaklob ko sa kanya, nawala yung bata. O, di ba? Teka, paano mo ginawa yon? Nasaan na yung assistant ko? Wala na. Anong wala na? Nasaan siya? Ibalik mo siya. Hindi ba hindi ka naman naniniwala sa akin? Naniniwala na ako. Brad, ito lang naman ay isang panlilindang. Pero yung klase ng ginawa mo parang makatotohanan. Aba, ang isang magikero naniwala na sa katotohanan. Ibalik mo na yung batang assistant ko. Nasaan na ba siya? Hiniling ko, Commander, sa bumubulong sa aking isipan na ibalik ang bata. Sa kasamaang palad, hindi na ito na ibalik. Pwede bang pagkatapos na lang natin mag-perform, tsaka ako siya ibabalik? Ano? Sigurado ka dyan? Oo. Teka, sandali lang. Anong klaseng tao ka? Tao lang ako, bakit? Bakit? Meron kang suot-suot na, ano ba yan? Ito? Wala to. Pang protection lang to. Siguro, diyan nang gagaling ang kapangyarihan mo, no? Mahusay kang gumamit ng salamangkang itim. Meron kang libreto, hindi ba? Wala. Sa pamamagitan lang ng isip ko, nagagawa ko lahat ng bagay-bagay. Ganun ba? Meron akong ititip sa'yo. Hindi naman talaga pista ang pupuntahan natin. Talaga? Oo, isang mayamang pamilya. Doon tayo magpe-perform. Pagkatapos nun, kukunin natin yung batang may birthday at ipapapalit natin ng milyon. O tapos? O di meron tayong paghahatian. Paano yung batang nawala? Aling bata? Yung tinakluban ko ng kulay puting tela. Hayaan mo na yon. Naiintindihan ko na mga bagay na yon. Kahit wag mo na siyang ilitaw, basta't magkakasundo tayo. O sige, deal. Pumunta na kami, Commander, sa bahay kung saan kami magpe-perform. Sinabi sa akin ng matanda, yung batang nakaporma, yun daw ang kikidnapin namin.
Nung una siya muna ang nagpe-perform sa pamamagitan ng gamit na pandaraya at sa kamay niyang mabilis. Hindi mahuli ng mga mata ng manonood ang pandaraya. Halos mahigit 1 oras siyang nagpe-perform sa harap ng tao. At bandang huli, ako na ang tumayo. Kaunting katahimikan lang ho mga kaibigan. Sino ho ba yung batang may birthday dito? Magtaas ng kamay. Nagtaas ng kamay ang bata. Pinalapit ko siya sa akin, Commander. At sinabi ko sa bata yung katagang, naniniwala ka ba sa magic? Opo! Gusto mo bang mapunta sa ibang bansa? Opo! Good. Kita ko sa batang iyon ng pagiging inosente. Tinakluban ko siya, Commander, ng kulay pulang tela. Ilang segundo lang ang lumipas at nawala na yung bata. Nung una, akala nila'y isa lamang itong bahagi ng magic. Maging ang magulang ng bata ay hindi nag-alala. Hindi nila napansin. Umalis na kami sa bahay na yun. Teka, siya napunta yung bata. Nandun sa may sasakyan. Tara na! Pag-uwi namin sa bahay ng kasama kong magikero, doon ay agad naming kinausap yung bata. Wala pala tayong mapapala dito eh. Kung ganon, kainin na lang natin ang laman loob ng batang to. Ano? Anong sinasabi mo? Aswang lang ang gumagawa nun. Bakit? Akala mo ba ikaw lang ang marunong? Teka, anong ibig mo sabihin? Alam ko na isa kang mahusay na salamangkero. Ako, hindi ko gagawin ng mga bagay na yon kung hindi ako makikinabang. Kitang-kita ko, Commander. Nagpalit ng anyo ang taong yun. Hindi! Ayip ka, aswang ka pala! Oo, aswang ako. At magmula ngayon, tatawagin mo kong si Manong Tabora. Sinasabi ko na nga ba na darating din ang pagkakataon na makikita ko ang taong makakasama ko sa pagtatayo ng aking hukbo. Ano? Anong pinagsasasabi mong matanda ka? Hindi ko siya napigilan sa ginawa niya, Commander. Nilapitan niya yung bata. Gamit ang matutulis nitong kuko, sinalaksak niya ang dibdib ng bata. Hindi man lang nakaimik yung bata sa ginawa niya. Napatalikod na lang ako, Commander, dahil hindi ko kayang makita ang susunod na mangyayari. Diyos ko, masama na akong tao. Tapos, mas masama pa pala ito. Hoy! Halika rito, samahan mo kong kumain. Ayoko! Bahala ka dyan! Kadiri ka! Masasanay ka din. Maya-maya pa, Commander, nakadinig ako ng wangwang ng pulis. Akala ko kami na ang pupuntiryahin. 4 na magkakasunod ng mobil ang dumaan sa bahay ni Manong Tabora. Paglagpas ng 4, may sumusunod pang isa. Pero iba ang tatak nun. Huminto ito sa harapan ko, Commander, at tinutukan ako ng baril. Hops! Huwag kang tatakbo. Teka, bakit po? Anong bakit? Halika, sumama ka sa amin. Kinidnap mo yung bata. Yung mga kasama nun, pumunta sa loob at doon inabutan nila si Manong Tabora na kasalukuyang may kinakain. Halos hindi na makilala yung bata dahil gutay-gutay na ang buong katawan. Wala na rin ang ulo dahil una niya itong nilantakan. Isasakay na sana ako ng mga ito nang madinig ko ang malakas na paghihiyaw ni Manong Tabora.
tapos ang sunod-sunod na putok ng baril. Ginamit ko din ang pagkakataon na yon para makatakas sa mga taong dumampot sa akin. Ano pang ginagawa mo? Tumakas na tayo. Oo. Tuluyang kaming nakatakas, Commander. Isinama ako ni Manong Tabora sa probinsya niyang kinalakihan. Ayon sa kanya, tubong Iloilo daw siya. Diba? Maganda rito sa amin. Maganda? Oo. Gano'ng kaganda? Ayan na. Wala ka bang mata? Maganda ba sa paningin mo'y puro puno? Wala nga akong makitang bahay kahit na isa. Shape tayo dito. Shape. Huwag mong kakalimutan ang sinabi ko. Ano ba yun? Magtatayo tayo ng hukbo. Hukbuin mo mukha mo. Kaya lang ako sumama rito. Kasi ayoko makulong. Teka. Kung magsalita ka parang napakalinis mong tao, baka nakakalimot ka. Meron kang 3 taong napatay sa La Union. Meron kang sinaksak sa inyo ng piyesta. At yung kapatid ng babaeng nabuntis mo. Ha? Paano mo nalaman? Nakita ko. Nandun ako. Sinungaling. Wala ka doon. Hindi ko alam, Commander, kung saan nanggaling ang impormasyon na yun. Pero tugma naman ang lahat. Kapag malamig na, tsaka ako lalabas. Hindi ka na makakalabas dito. Kasi bubuo tayo ng hukbo. Hukbo? Hukbuin mo mukha mo. Anong hukbo ba sinasabi mo? May kukwento ko sa'yo. Ako ay lumaki sa pangangalaga ng aking lolo. Ang lolo ko ay puno ng aswang. Kaya lang, pinatay siya ng mga antingerong dumayo sa amin. Dalian mo nga dyan, Minsang. Ang tagal-tagal mo, baka mapagalitan tayo ng lolo. Nandyan na, Tabo. Habang naglalakad ang magpinsan na Tabora at Minsang, nakasalubong sila ng 3 lalaking malalaki ang katawan. Sandali lang! Po, bakit po? Bakit po ba? Ano bang kailangan nyo sa amin? Huwag na kayo magtanong. Sumama na lang kayo sa amin. Binitbit nila ang 2 magpinsan. Dinala ito sa tabing ilog at pinagsamantalahan ang babae habang si Tabora bugbog sarado ng mga lalaki. Hindi pa nga nakontento ang mga ito. Maging si Tabora ay gustong gahasain ng patalikod. Anong ginagawa nyo sa mga apo ko? Nandito na hinahanap natin. Wala nang panahon para pumunta pa tayo sa loob ng lugar na yan. Ang matandang yon ay isa palang puno ng aswang. Hindi lang ito nag-iisa. Meron itong mga kasama. Sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kanang kamay, 2 lalaking maitim ang lumundag sa mga antingero, pero agad nila itong nasasalag sa pamamagitan ng paghampas gamit ang buntot pagi. Maniwala kayo o hindi, sa pagtama sa katawan ng buntot pagi ng mga antingero, nahahati ang katawan ng mga aswang at nagiging abo. Hindi lang 7 ang napatay nila, at pagkatapos noon, ang lolo na ni Tabora ang humarap sa kanila. Pasensya ka na. Napag-utusan kami para patayin ka. Puno daw ng aswang? Pweh! Walang kwenta. Sumugod sa kanila ang lolo ni Tabora habang ito'y tinutubuan ng balahibo sa katawan. Laking gulat na lang ng mga antingero
nang hindi tumalabang hawak nilang mga buntot pagi sa matandang puno ng aswang. Agad niyang nasalaksak nang matutulis niyang mga kuko ang isa sa mga antingero. Nang laban naman ang mga antingero sa kanila, pero sadyang malakas ang puno ng aswang. Ganun pa man, napatumba nila ang matandang puno ng aswang pero nagbabalik lang sa dati ang mga sugat nito. Nagkamali kayo ng pinuntahan. Gusto nyo palang mamatay? Pwes, ibibigay ko sa inyo. Sa sumunod na pagsalakay ng lolo ni Tabora, nagpalit na naman ito ng anyo. Gamit ang mga matutulis na kuko sa kanyang mga paa at kamay, yung isang antingero'y hinati niya yung katawan. Napaatras ang mga kasama nito. At yung nahating katawan ng antingero'y kinakain niya ang laman. Oh, hindi! Hindi! Nagsigsiatrasan ang mga antingero. Tapos, merong umakbay sa kanila na isang lalaking nakasuot ng sandong puti. Oh, bakit kayo matras? Sino ka? Anong sino ko? Hindi mo ba nararamdaman? Hindi! Nagtatakbo ang mga lalaking yun. Tapos yung lolo ni Tabora na kasalukuyang kumakain, binato yung bagong dating na tao. Tinamaan ito sa dibdib at nang pulutin yun ng taong yon ay nakita niyang bahagi ng laman ng namatay na antingero ang kinakain ng aswang. Tumakbo na mga kasama mo. Hindi ka pa ba tatakbo? At bakit ako tatakbo? Sandali lang kaibigan, mag-usap tayo. Hindi natin kailangan daanin sa ganito. Mabilis na sumugod ang lolo ni Tabora. Hindi nito napansin sa kaliwang kamay ng lalaking nakaputi. Meron pala itong hawak na kampilan. Sinalubong noon ng lolo ni Tabora at humaba yung kampilan. Kaya't tinamaan sa muka ang lolo niya at tumagos sa likod. Lolo! Lolo! Ha? Hindi ko sinasadya. Ito kasing lolo mo eh. Bigla na lang bumaba ang talim nun. Kaya unti-unting nahati ang katawan ng matanda. Lolo! Hindi ko sinasadya. Bahala ka na kung magagalit ka sa akin. Pasensya ka na. Ako si Nole. Kapag lumaki ka na, gantihan mo ako pag gusto mo. Hanapin mo lang ako. Aswang ka rin naman, di ba? Masakit pala yung sinapit ng lolo mo, no? Talagang masakit. Pinatay nila ang pinsan ko. Pati ang lolo ko. Hinding-hindi mabubura sa isipan ko yung mukha ng taong yun. At nakakasiguro ako na matandang-matanda na siya ngayon. Paano natin siya makikilala? Kalimutan mo na yun. Anong kalimutan? Hindi ako basta nakakalimot. Tanda mo to. Ang alin? Natatakot ako sa kanya, Commander. Oo, totoo yun. Sa totoo lang nag-iisip ako ng paraan kung paano ko siya iiwanan. Kaya ko naman magtago nang wala siya. Tsaka isa pa kung sakaling mahuli ako ng mga otoridad. Kaya ko naman silang takasan. Tagay mo na. Nalasing ang matandang kainuman ko nung oras na yon, Commander. Nang makatulog ito, binitbit ko ang aking mga gamit. Laking gulat ko pagtapat ko sa malaking puno, lumabas doon ng matanda. Saan ka pupunta? Bakit dala mo yung bag mo? Ano ka ba?
Madumi to eh. O tapos, di ba meron tayong nakitang malinaw na sapa dyan? Maglalaba lang ako. Ganun ba? Oo, sama ka? Hindi, ayoko. Maiwan ka na nga dyan. Mabuti na lang ay nakapagpalusot ako sa matandang yun. Pagdating ko sa malinaw na sapa, alam kong nakatingin pa rin siya sa akin. Hindi ko man siya nakikita pero nararamdaman ko siya, Commander. Walang yang matandang yun. Dadami pa ako sa away niya. Di bale. Maglalaban na lang ako rito. Habang naglalaba ako, hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid ng sapa. Kasi pakiramdam ko para bang napakabigat ng hangin. Malamig man ito pero yung hampas niya ay para bang nang bubugbog ng katawan. Ano bang nangyayari? Bigat ng hangin. Ano yun? Hinding-hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko, Commander. Isang taong merong 2 malaking pakpak ang nagdaan sa ibabaw ko. Mabilis yun tumawid sa kabila at nagtago sa mayayabong na mga dahon. Nang dahil doon napatakbo ako, Commander. Iniisip ko, bakit ako matatakot sa mga asong na yon? Ang alam ko'y merong gumagabay sa akin. Nung mga oras na yun nagtatatakbo ko at sinasabi ko sa isipan ko na gusto kong madinig yung nagsasalita. Pero sa pagkakataon na yun wala. Asan ka na? Bakit hindi kita marinig? Kailangan kita ngayon. Ipaliwanag mo sa akin tong nangyayari. Ano to? Dahil sa hindi siya nagsasalita, nagtuloy-tuloy ako sa paglalakad hanggang sa makita ko ang isang lumang simbahan. Inaakyatan na ito ng mga baging. Tapos sa mga bintanang kahoy nakita kong napakaraming naglalakihang sapot. Pumasok ako sa loob ng, Commander, kasi sa palagay ko ito na ang eksaktong lugar kung saan mayroong kaligtasan sa aking puso at katauhan. Abandonadong simbahan yun. Araw na araw pero madilim. Nagbagsakan na rin ang mga kisame at yung mga lumang upuan. Kinakain na ng anay. Buhay pa kaya yung tore neto? Mapuntahan nga. Parang mas masarap ang hangin dun. Inakyat ko yung tore, Commander, dahil merong maikling hagdan na gawa sa kahoy. Rupok! Naku, baka bumagsak to! Sa kabutihang palad naakyat ko naman yung itaas. Kaya lang wala na doon yung bell. Dito ako na mahinga, Commander. Mabilis ako nakatulog at nagising na lang ako. Madilim na. Tumingin ako sa bandang kaliwa at nakita kong papasikat na ang buwan. Ano bang nangyayari sa iyo, Aristotel? Gusto ko lang naman magkaroon ng magandang buhay. Bakit kailangan kong sapitin ng mga ganito? Aristotel! Teka. Tama! Tama! Nandirito nga pala si Grace. Kapis nga pala yun. Sa pagkakaalam ko, Commander, yung Kapis at Iloilo'y magkatabi na. Medyo nawalan ako ng pag-asa pero nang maalala kong magkalapit lang, naisipan kong maglakad papunta sa Kapis. Mula doon sa aking kinaupuan, unti-unti akong bumaba. Ang hindi ko alam, sa pagbaba ko sa bell ay meron palang nag-aabang na panganib sa akin. Ano yun? Ano yun? Nakita ko sa dilim merong umiilaw na mga matang mapupula na para bang nagbabagang sigarilyo. Matataba ang mga mata na yun na halos kasing lalaki ng pisong kalabaw. Hindi ko mabilang ang dami ng mga ito hanggang sa unti-unti silang lumapit sa akin.
Pinaikutan nila ako, Commander, at napayuko na lang ako nung oras na yun. Inaantay ko na lang ang aking katapusan. Hanggang sa naramdaman ko na lang na merong mga mababalahibong kamay ang humawak sa magkabila kong balikat at sa ulo. Tapos nadinig kong may nagsalita. "Maligayang pagbabalik, Lando." Sinong Lando? Matagal ka na naming inaantay. Napapanahon na para sa paghihiganti. Tabora, magaling ang ginawa mo. Akala mo siguro, Lando, makakalayo ka sa akin? Oh, Manong Tabora? Sinabi nila sa akin, Commander, na mahigit 2 dekada na ang nakakalipas nang simulan nila ang misyon. Anong misyon? Misyon! Nakakalimutan mo na ba, Lando? Misyon na papatayin natin ang albularyo. Hindi ba't ang kaibigan nating si Tabora, nasaksihan niya mismo kung paano pinatay ni Nole ang kanyang lolo? Huh? Naalala ko yung kwento sa akin ni Manong Tabora. Tunay nga namang may taong pumatay sa kanyang lolo. At ayon dito, Nole daw ang pangalan ng taong yun. Halika, gawa na ang bago nating kuta sa Capiz. Capiz? Nandun si Grace. Sinong Grace? Wala. Ayoko silang pagkatiwalaan pagdating sa aking minamahal. Wala kasi akong tiwala sa kanila, lalo na't ganoon ang itsura nila. Siya nga pala, Lando, baka nakalimutan mo pangalan ko. Ako nga pala si Ulyong. Oo, natatandaan ko. Doon ay nagkukunwari na ako, Commander, na kilala ko sila. Isinama nila ako sa Capiz kung saan meron daw kaming bagong kuta. Hindi ako pamilyar sa lugar na yon. Kaya't sinabi ko sa kanila na baka pwede akong mag-ikot-ikot upang makabisado ko naman ang buong lugar. Mabutit nakalayo ako sa mga yun. Ale. Bakit? Saan ho ba papunta tong lugar na to? Diretsuhin mo lang yan. At makikita mo na ang bayan. Salamat ho. Diniretso ko yung bayan, Commander, at hinding-hindi ako maaaring magkamali. Si Grace yung nakita kong babae. At ang masakit dito, meron siyang kaakbay na lalaki. Nilapitan ko siya at kinumpronta. Grace! Grace! Oh, Aristotel? Ako nga to. Ang tagal kitang hinanap. Teka, sandali lang, sino to? Ha? Ikaw sino ka ba? Ako ang kasintahan ni Grace. Ano? Kaya pala nakaakbay ka eh. Sa totoo lang, uminit ang ulo ko nang makita kong nakaakbay ang lalaking yun. Mas lalong nagpantig ang tenga ko nang sabihin niyang kasintahan daw niya si Grace. Brad, baka nagkakamali ka. Ako ang kasintahan ni Grace. Buntis siya, hindi mo ba alam? Alam ko. Tanggap ko naman yun. Ikaw pala yung sinasabing Aristotel. Yung nang walang hiya sa aking kasintahan. Humanda ka. Ipapatikim ko sa'yo ang galit ng taga rito. Akala ko nag-iisa lang siya, Commander. Sumenyas ito gamit ang kaliwang kamay. Hanggang sa nakita ko na lang na paliligiran na ako ng 5 lalaking may malalaking tubo. Teka, sandali lang. Huwag naman natin daanan si init ng ulo. At bakit wag? Ha? Anong pakiramdam na makikita ko yung taong nang walang hiya noon sa aking kasintahan? Pinagtulong-tulungan nila ako, Commander, hanggang sa ako'y bumulagta sa lupa. Grace, bakit ganito?
Dapat lang sa'yo yan. Kaya ako nagpunta rito para panagutan ka. Ano ka ba? Yung isa rito hindi pa nagsawa sa kasisipa sa akin, Commander. Dinaganan pa ako noon sa likuran, tapos hinawakan yung ulo ko. Anong gagawin namin sa taon to? Patayin nyo na! Binitbit ako ng 4 na tao at sinilid sa sako. Sinakay nila ako sa sasakyan at dinala kung saan. Dinig ko ang usapan nila. Ang sabi, isa-salvage na raw ako ng mga taong yon. Sa salvage pala. Tignan natin. Makalipas ang 30 minuto, huminto ang sasakyan at tinanggal ako sa sako. Doon ko nakitang liblib na bahagi pala ang lugar na yun. Binitbit pa ako ng mga lalaki papasok sa kagubatan. Ano mga kasama? Sintensyahan na yan! Wika pa nung isa. Sa pagkakataon na yon, nadinig ko na naman, Commander, yung nagsasalita sa ulo ko. Pagkakataon na naman ito para ikay mag-alay. Tigilan mo na ako! Ayoko na sa'yo! Hoy, anong sinasabi mo dyan? Maniwala kayo o hindi, yung nakatali sa aking mga kamay ay mabilis kong natanggal. Kasabay nun, bigla akong tinubuan ng mga balahibo sa katawan. Aswang! Aswang to mga kasama! Sigaw ng isa sa kanila at lahat sila'y nagtakbuhan. Kahit na gano'n ang itsura ko, alam ko pa rin ang nangyayari. Ang tanging pinagtatakahan ko lang kung paano gumagalaw ang katawan ko nang hindi ko sariling kagustuhan. Hinabol ko yung mga yon, Commander, hanggang sa inabot ko yung isa. Agad kong nilaslas ang tiyan nung lalaki. 2 sa kanila ang kinain ko ang laman loob. Magaling! Yan ang gusto ko. Sa mga punto na yon, gusto ko nang tumakbo. Gusto ko nang ibalik ang itsura ko sa dati, pero papaano? Hanggang sa sinabi ko sa bumubulong sa aking isipan na ibalik ako sa dati. Nang maibalik ako sa dati, napasalpak na lang ako sa lupa. Ano bang nangyayari sa akin? Paano ako naging aswang? Dahil yan sa akin. Direktang ipinagkaloob ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Ano? Hindi ko to hiniling. Ayoko na maging ganito. Hindi ko talaga ginusto yon, Commander. Sino ba naman taong gustong maging aswang? Iniisip ko kung paano ito nagsimula hanggang sa naalala ko sa aking Tio Lando. Naalala ko din yung baboy na nadakma niya sa butas nung piyesta. Dahil sa naiisip kong wala naman talagang baboy ramos sa amin, hindi kaya tao ang nag-itsurang baboy na ipinakain sa mga bisita. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko nung oras na yon. Gusto ko nang kumuha ng matulis na bagay para isaksak sa aking sarili. Ginawa ko ngayon, Commander. Nakakita ako ng pinatulis na kawayan. Nasa 1 di pa lang ang haba nun at ito'y nakatusok pa sa lupa. Mabilis ako nagtatakbo at tinalunan ko yung pinatulis na kawayan. Sa kasamaang palad, hindi ako umabot doon dahil naharang ako nila Ulyong at nila Manong Tabora. Ano bang ginagawa mo, ha? Lando, magpapakamatay ka ba? Bitiwan niyo ko. Ayoko na. Ayoko ng gantong buhay. Aba, Lando, mukhang nagpapalit ka na yata ng balat. Hindi ba sa ating lahat ikaw ang pinakamasama? At ikaw ang nag-udyok sa amin nito para buuin ang grupong to, para patayin ang albularyong sinole.
Ayoko na. Hindi ako si Lando. Parang awa nyo na mga kasama. Hayaan nyo nang tapusin ko na buhay ko. Naguguluhan na ako. Hindi ko na alam ang nangyayari dito. Ayaw nilang maniwala na hindi ako si Lando. Siguro dala na din ng bumubulong sa aking ulo. Malamang ang pagkakatingin nila sa akin ay si Lando. Bagamat patay na si Tio Lando, at yun ang aking pinaniniwalaan. At siguro, sumalin sa aking pagkatao si Tio Lando. Ayon naman kay Itay, wala siyang ideya na si Tio Lando ay isang aswang. Binitbit nila ako at dinala sa aming kuta. Kinulong nila ako, Commander. Hanggang kailan niyo ba ako ikukulong dito? Tapusin niyo na ako. Ayoko ng gantong buhay. Mananatili ka dyan, Lando, hanggat hindi bumabalik ang tunay mong isipan. Nagpupulong sila, Commander. 7 lalaki yon. Yung ibang mga kasama namin ni minsan hindi ko na dinig magsalita. Pero nakakatakot din ang kanilang mga anyo. Ayon sa kanilang pinagpupulungan, sa susunod na linggo, darating daw dito ang taong pinatutungkulan namin. Doon daw sila papasok at papatayin ng taong yon. Meron daw kasi itong kaibigang kapitan dito sa Capiz. Kung kinakailangan patayin na natin siya, bakit hindi? Marami na tayong iginugol na panahon. Hanggang sa nahinto tayo. Ngayon pa ba tayo matatakot sa kanya? Ang mahirap kasi dyan, Ulyong. Yung taong inaasahan nating papatay sa kanya, nakakulong at mukhang wala sa tamang kaisipan. Hindi problema yan, mga kasama. Kung natatakot kayong patayin si Nole, pwes ako na lang. Total, sa ating lahat dito ako ang argabyado. Pinag-uusapan ng mga to. Kayo sanang mamatay. Commander, sa gabing yun, pinabayaan nila ako nakakulong. Pag nakatakas ako rito, masisiguro kong hindi nyo na ako makikita. Pagdating ng 10:00 ng gabi, alam kong tulog na silang lahat. Ako ng mga oras na yon ay nasa isang sulok at kinakausap ang sarili. Kung sino ka mang nagsasalita sa isipan ko, bakit hindi mo ako tulungan? Total, binibigay ko naman ang gusto mo. Tuwang-tuwa ka, di ba, kapag nakakapatay ako ng tao? Ano yun? Alay ko sa iyo yun, di ba? Tapos, ako itong tagasunod mo. Hinahayaan mo akong naririto. Paano kita mapag-aalayan yan? Paano? Alam ko ang tumatakbo sa isip mo kaya hindi kita pwedeng pakawalan. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako, hayop ka! Hindi maaari. Napalakas pala yung pagkakasigaw ko, Commander. Kasi biglang lumapit sa akin si Manong Tabora. Hindi ka namin pakakawalan, Lando. Hanggat hindi ka muling sumasanib sa amin. Ayaw naming mamatay ka. Alam mo ba, yung mga kasama natin dito na hindi nagsasalita, gusto ka nilang kainin. Tinututulan lang namin. Mas maganda pa nga yun para matapos na itong paghihirap ko. Hindi ko deserve ang ganito. Hindi. Manong Tabora, tutulungan kita sa gusto mo. Papatayin natin kung sino man yung Noli na yun. Pero pakiusap, pakawalan mo ako rito. Ayoko ng ganitong buhay. Hindi. Hindi mo ako maloloko, Lando. Pag-alis ni Manong Tabora, naisip ko, Commander, na gumamit ng magic. Pero wala. Hindi umubra ang magic ko, Commander. Ginusto ko ring maging aswang ng oras na yon pero hindi ko magawa. Sa madaling sabi, kontrolado ako ng nagsasalita sa aking isipan.
Pag nakawala ako rito, kayo una kong papatayin. Kayo una kong papatayin. Nakatulog ako, Commander, at nagising ako bandang 2:00 ng madaling araw dahil nadinig ko may nagbubukas ng pintuan. Sino kaya yan? Bumukas ang pintuan at laking gulat ko. Yung 2 lalaking kasamahan ng pinatay ko ang nabungaran ko, Commander. Kasama nila si Grace nung oras na yon. Kayo? Halika! Dali mo! Ayoko sanang magtiwala dahil nga napatay ko yung 2 nilang kasama. Isinama ako ng 2 yon kung saan. Nang medyo malayo na kami, doon sila naglabas ng baril at walang pakundangan na pinutokan ako ng maraming beses. Sa pagkakataon na ito, doon na tumalab sa akin ang mga bala. Grace! Tulungan mo ko, Grace! Hindi kita tutulungan, Aristotle. Pasensya ka na, Brad. Buhay ang kinuha mo eh. Kaya buhay din ang kapalit nun. Diyan ka na. Kakainin ka na ng mga uwak dyan. Aswang ah. Takot ang mga aswang sa amin dito. Nanggagapang akong pilit nung oras na yon. Gusto ko makalayo sa lugar. At naisip ko kaya siguro ako tinalaban dahil iniwan na ako nang bumubulong sa aking isipan. Maya-maya pa naramdaman ko, Commander, na yung mga sugat ko'y nawawala yung sakit. At nang tignan ko yung tama ng bala, tuluyan nga nawala. Nawala! Yung mga bala, nahulog lang sa tapat ko. Kinapa ko yung dibdib ko at doon ko nakita yung ngipin ng kalabaw. Sa pagkakaalam ko, Commander, ilang araw na itong nawawala sa aking dibdib. Bakit nandito siya? Tumayo ako at nagtatakbo. Gusto ko nang lisanin ang kapis. Ang problema, hindi ko mahanap ang tamang daan. Paulit-ulit lang yung dinadaanan ko. At pakawari ko'y may nangliligaw sa akin. Nasaan na ba ako? Ano bang lugar to? Diyos ko, bakit dinanas ko'y ganito? Ganon pa man, kahit na ako'y naliligaw, malaking pasasalamat ko na lang dahil nawala na yung bumubulong sa aking isipan. At sa tingin ko, kapag nalaman nila Ulyong at Tabora na wala ako sa kulungan, tiyak na hahanapin ako ng mga yun. Hindi nagtagal, sisikat na ang araw at gagamitin ko ang pagkakataon na yun para makalayo sa lugar. Nagkamali ako ng akala. Akala ko'y makakalayo na ako sa lugar na yun. Pero kahit sikat na yung araw, hindi ko pa rin makita ang tamang daanan. Ano bang nangyari? Bakit ba ako naliligaw? Nasang lugar ba ako? Hindi ka makakalayo. Ikaw na naman? Kinapa ko yung ngipin ng kalabaw sa aking dibdib. Nawala na naman ito, Commander. Hindi ko na talaga alam kung ano ba ang totoo. O baka naman isa lang itong panaginip. Naglakad-lakad ako. At kapag may pagkakataon, tumatakbo ako, Commander. Hanggang sa nakakita ako ng tao. Nakatalikod yun habang hawak-hawak yung matabang puno. Tapos nananaba ko. Nilapitan ko siya at tinanong, Manong, pwede ho ba magtanong? Akala ko isang matandang lalaki lang yun. Pero pagharap nito sa akin, mas gwapo pa siya sa akin. Naku, ay pasensya na ho. Akala ko'y matanda kayo eh. Naliligaw ka, no? Oo. Halika, sumama ka sa akin. Hinawakan ako ng taong yon sa aking kamay.
Ramdam ko yung kakaibang init na bumabalot sa katawan ko nang hawakan ako ng taong yun. Dito muna tayo. May aantayin tayo. Ha? Ano yun? Pero bago yun, dapat muna kitang gamutin. Ho? Wala ho akong sakit. Ano ka ba? Nahihirapan ka na sa sitwasyon mo, nagsisinungaling ka pa? Tignan mo sa likod mo. Ano? Pagtingin ko sa likod, laking gulat ko dahil nakita ko si Tio Lando. Tio? Mula ulo hanggang paa tinitigan ko siya. At laking gulat ko, Commander, dahil nakaangat siya sa lupa ng 2 dangkal. Ikaw ba yan, Tio? Ako nga. Ako ang iyong Tio Lando. Gulat na gulat ako, Commander, dahil siya pala yung nagsasalita sa ulo ko. Napakadaming katanungan sa isip ko. Ang alam ko patay na siya. At bakit Lando ang pagkakatingin sa akin ng mga tao? Maliban lang kay Grace. Lando, kamusta ka na? Patay ka na, hindi ba? Sino tong hampas lupang gumagaya sa itsura mo? Ano to? Para sa paghigante? Bakit? Anong pakialam mo sa personal kong buhay? Kuya, tuwang-tuwa siya kapag nakakapatayo ko ng tao. Kung ganon, hindi si Lando ang nasa likod mo. Kung hindi isa siyang... Nangilabot ako, Commander. Tumakbo ako sa taong yon at pagharap ko kay Tio Lando, hindi na siyang naroroon. Bagos isang lalaking parang nagbabaga ang katawan tapos merong 2 maliit na sungay sa magkabilang gilid ng ulo. Hindi! Di! Ang taong nilapitan ko ay merong inusal. Sa pamamagitan ng usal niya'y nawala ang nagpapanggap na Tio Lando. Asa na siya? Yan ang mahirap. Halika, sumama ka sa akin. Saan ho tayo pupunta? Basta! Sa pupuntahan natin. Doon harapin natin ang lahat ng problema mo. At nakakasiguro kong alam yon ng mga kasama mo. Sino? Sino ang mga kasama? Si Tabora, si Ulyong, tapos yung mga hindi nagsasalita. Nagtataka ako sa kanya, Commander, kung paano nalaman yon ng taong yon. Hanggang sa aking naisip na hindi kaya't may kakaiba sa kanya. Hanggang sa sinabi niya sa akin, siya daw si Nole. Nole? O bakit? Ako si Nole. Teka, ikaw yung taong pumatay sa lolo ni Tabora. Yung may gumagamit na humahabang espada ba yun? Tapos sabi niya, yung mga kasamahan mo, ginahasa daw yung pinsan ni Tabora. Pati siya muntik gasain ng patalikod. Hindi ako yun. Hindi ko kilala mga taong yun. Natsyempohan ko lang sila. Galit na galit sa'yo si Tabora. Gusto ka niyang patayin. Ganun ba? Pues hindi siya magtatagumpay. Hindi siya ang taong papatay sa akin. Naisama ako, Commander, ni Kanole sa isang lugar na parabang siya lang ang nakakaalam. Meron pa palang isang tao doon at matagal nang naninirahan. Kapanalig! Nandito na ako. Pasensya ka na medyo natagalan. Meron kasi akong kasama eh. Sinong kapanalig? Sinong tinutukoy ninyo? Ay no? Meron palang taong nakadikit sa isang lumang kubo. Kakulay niya kasi ang suot nun. Kapanalig! May sumusunod sa inyo. Alam ko. At ito na ang katapusan. Pumasok kami sa loob, Commander, at doon ko nakitang napakadaming nagsabit na kung ano-anong bagay. Ayon sa matandang taga doon, yun daw ay lahat kapaki-pakinabang. Iho, alam mo ba kung bakit ka napadpad dito? Hindi ho. Ang alam ko lang kaya ako napunta rito ay sinama ako ng mga yun eh.
Dahil ikaw ay ginagabayan ng demonyong nagpapanggap na si Lando. Nandito na sila ngayon. Kailangan mo itong harapin. Sinong sila? Ayun o. Pagtingin ko sa bintana, merong 4 na taong nakaupo. Agad kong nakilala kung sino-sino mga yun. Araw ngayon na. Pero bakit ganun ang itsura nila? Yan ang klase ng mga aswang na kahit katirikan ng araw ay hindi kayang patinag sa sikat ng araw. Malalakas ang mga yan. Ang Tio Lando mo ay dating napahanay sa kanila. Ipapaliwanag ko sa iyo na mabuti. Ang Tio Lando mo kaya ginagaya ng kung sino. Kasi noong araw nang siya nabubuhay, ipinagkanulo niya na ang kanyang kaluluwa. Sa madaling sabi, meron silang kasunduan. At kung sakaling siya'y mamamatay, ikaw naman ang magmamana ng kanyang kakayanan. At direktang may kaugnayan siya sa ilalim, kaya kanyang gawing aswang. Yun nga ho ang problema ko eh. Paano? Paano ko ito maalis? Huwag ka mag-alala sa bagay na yun. Hindi ka naman yung aswang na nakakain ng pagkain mula sa kanila. Magiging aswang ka lang kapag ginusto ng bumubulong sa'yo. Pero tatanggalin natin yan. At sa ngayon, labanan muna natin sila. Lumabas ka dyan, Lando! Traidor ka! Lando! Akala ko ba papatayin natin yung taong kasama mo? Eh bakit parang nakipagkakasundo ka yata sa kanya ngayon? Lando pa rin ang tingin nila sa akin. Kaya nga. Kunin mo ito, iho. Ano yan? Kunin mo. May ibinibigay sa akin ng matandang yun. Isang bilog na medalyon. Nang isuot ko ito, Commander, tapos kinapa ko sa dibdib ko, naroroon na naman ang ngipin ng kalabaw. Teka, bakit nandito na naman to? Ang ibig sabihin niyan, hindi na siya makalapit sa'yo. Makikita mo lang yang ngipin ng kalabaw na yan sa dibdib mo kapag malapit siya sa'yo. Ngayon, natatakot na siya. Hindi na siya makakalapit sa'yo. Kaya mananatili na sa'yo yung ngipin ng kalabaw at magagamit mo upang ipanglaban dyan sa mga taong yan. Lando! Lumabas ka rito! Magtoast tayong dalawa! Lumabas ako nung oras na yun, Commander. Lalapit na sana ako pero nakita ko na naman ang nagpapanggap na Tio Lando. Nandun sila sa likod ng mga yon na animoy, nagbibigay ng babala. Kayo lumapit! Ano na? Hindi ba gusto niyo akong patayin? Lapit! Unang sumugod sa akin yung 2 lalaking malaki at hindi nagsasalita. Yung ngipin ng kalabaw ay nilagay ko sa aking kamao pati ang isa, nabigay ng matanda. Alam ko, Commander, na tinamaan nila ako, pero hindi ako nainda. Nang suntukin ko yung isa sa sikmura, bigla itong nawala. Saan yun? Hanggang sa naramdaman ko na lang merong umakap sa likuran ko. Mamamatay ka na ngayon! Mamamatay ka na ngayon, Lando! Hindi mo ko kaya! Narinig ko may tumamang pana sa likod ng taong yun. Kaya niya ako nabitawan. Pagharap ko sa kanya, agad ko siyang inundayan ng suntok sa sikmura. Maya-maya pa bumagsak ito at naging abo. Ang galing! Paano nangyari yun? Sa likod mo! Sigaw ng matanda sa kubo. Papasugod na pala yung isa. Pagharap ko, Commander, sinalubong ko ang pang-aatake niya. Tinamaan ko siya sa muka kaya nawarak ang katawan nito. Ano? Tabora? Ulyong? Kayo na susunod? Ano? Ayaw nilang lumapit dahil sa nasaksihan nila, Commander. Ako sana ang lalapit, pero nakita kong unti-unti silang umatras hanggang sa naatrasan nila yung nagpapanggap na Tio Lando. Nakita kong humawak yon sa magkabilang ulo ng 2.
tapos para bang may ibinubulong. Ang dalawang iyon ay natulala na para bang puppet na walang buhay. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo sa kanila? Wika ko, Commander. Patakbo akong lumapit sa kanila. Pero huli na palang lahat. Dahil ang dalawang nabubuhay na si Tabora at Ulyong ay unti-unting naging usok. Naging usok? Paano nangyari yun? Wala na sila. Ang dalawang nakasama mo na naging usok ay matagal na ring nagsangla ng kaluluwa. At nang makita ng nagpapanggap na Lando na wala silang laban sa'yo dahil sa ibinigay ko sa iyong gamit at sa pinagsamang lakas ng ngipin ng kalabaw, tuluyan na silang kinuha ng nagpapanggap na yon dahil palagay niya'y wala na silang pakinabang. May ganun ba? Oo, may ganun. Alam mo ang buhay espiritual. Maraming naitatagong lihim. Napakahirap arukin. Kaya kung malituhin ka, tiyak na maliligaw ka. Paano ko? Magagamot niyo pa ba ako? Sa pagkakatanda ko, Commander, hindi ako ginamot ni Kanole. Pero, ang ginamit niya sa akin ay mga talata ng Biblia na ayon sa kanya pantaboy daw ng mga kalaban. Salamat ho. Tatanawin kong malaking utang na loob to. Hindi ako makapaniwala. Sa lahat ng hirap na dinanas ko, makakatagpo pa pala ako ng taong tutulong sa akin. Wala nga naman. Puntahan mo na yung nabuntis mo. Tiyak na inaantay ka niya. Siya nga pala. Di ba nakapatay ka ng tao? Oo. Huwag mo na isipin yun. Naniniwala ako walang dadampot sa'yo. Salamat ho. Ito po ang aking kwento. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana'y nagustuhan ninyo. Kayo na ang magpasya kung ito ba'y may katotohanan. Aabangan ko ang mga comment nyo bilang feedback sa aking sariling buhay. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento, Manong Aristotel. Matanda na po siya sa panahon na ito. Medyo magulo, medyo nahirapan akong basahin pero intindihin na lang po nating maigi. Okay? PM na kayo sa aking Viber kung meron po kayong kailangan. Naulit ko sa Viber lang po tayo pwede mag-usap. 0948-52-30887. Yun lang po at maraming salamat. Good night.